Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambahay Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon. Maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Ito pong grabe po. Ito pong abogado raw po ito ng mga makakaliwa. Itong tinatawag na mga salot di umano sa ating bansa na mahigit 50 taon na tinatawag po mga salot di umano. Ito po ay abogado raw po ito ng salot. Ito po si Attorney Conti, ibang klase po. Ang sinasabi niya po, wag daw pong bigyan ng pagkakataon mga tambay, wag bigyan ng oportunidad na makatakas daw po ang dating Pangulong Duterte dito po sa ICC dahil nga po dito sa sinasabing interim release o pansamantalang kalayaan. Ibang klase ito, abogado na ito mga tambay. Pakinggan po natin ang abogado raw po ng makakaliwa, ng mga salot daw ng lipunan. Pakinggan po natin mga kababayan, ang salot daw po di umano. Alright, attorney, isa-isahin lang ho natin no, yung mga sinasabi niya sa kanyang depensa. Una-una, sabi daw, para paboran no, yung kanyang request for interim release. Sinabi dito na Mr. Duterte will not abscond. Hindi daw siya tatakas, hindi siya flight risk. Siya ay 8 years old na at isa siya sa mga recognized political figures sa buong mundo. Kaya daw hindi siya basta-basta makakatakas. Ano ho yung reaction nyo dun sa argumento ho na iyon? Well, kukuha ko dun sa response ng both prosecutor at saka ng victims. Parehong sinasabi nila, hindi ganyan ang sinasabi ni Duterte at mismong yung paninindigan niya na walang legitimacy or otoridad yung ICC, kabaha-bahala. At yung linyahan na, kinidnap ako logically, di ba? Sabi nga natin, human experience. Kung sinasabi mong kinidnap ka, pinalaya ka momentarily, hindi, kung ikaw kinidnap, hindi ka naman babalik doon sa nangidnap sa'yo. So yung konsepto ng pagtanggap or hindi pagtanggap ng legitimacy ng korte ay kontra doon sa sinasabi niya, hindi naman ako tatakas. Sinabi din dito sa puntong ito na, may kapangyarihan siya, kapangyarihan, kapasidad, pera, koneksyon para tumakas. Ang kailangan na lang niya, oportunidad. At hindi dapat, para sa amin, bigyan siya ng oportunidad na tumakas. Yung Nakita niyo po mga tambay, ang ugali po nitong makakaliwa na tinatawag po nilang abogado po ng makakaliwa. Mga kababayan, aminado naman po siya Aminado po siya sa sarili niya na siya pa mismo nagsasabi na kinidnap mga tambay ang dating Pangulong Duterte. Paniniwala rin po nila yan. Kaya alam po nila nagiging tama yung sinasabi pong pagkidnap. Kaya po sinasabi po nilang hindi po kinidnap ang dating Pangulong Duterte. Kasi wala pa po kasing nilalabas na final decision ang Korte Suprema sa ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte. At pati po ang Ombudsman. Wala pa rin pong inilalabas na final decision kung ano talaga ang ginawa nila. Tama po ba ang pag-aresto? Kidnapping ba ang ginawang pag-aresto? Kaya po nananatili po itong matatapang magsasalita. Akala mong tama ang kanila pong mga pinaggagawa at ang kanilang pahayag. Di po ba? At talagang tinatangkilik po ito ng media, itong mga tao na ito. Kaya po tayo pong mga Pilipino, makapag-iisip ka talaga Kung ikaw ay matinong Pilipino, makapag-iisip ka na pati po ang media ay mukha yatang ang suporta ay nandito na sa grupo ng sumusuporta sa makakaliwa, mga kababayan. Bakit ko po nasabi yan? Pakinggan po natin ito mga kababayan. Dahil hindi naman po ako nagsasabing itong si Conti ay makakaliwa. Meron po nagsasabi na siya ay makakaliwa, sumusuporta sa makakaliwa. At siya po ay abogado ng makakaliwa. Yung mismong galing sa kaliwa ang magsasabi na siya ay galing sa makakaliwa. Hindi po ba? Dahil galing po doon si Ka Eric. Si Ka Eric mismo ang nagsabi na ito si Conti ay hindi po katiwa-tiwala itong abogado na ito. Mga kababayan, sumusuporta po ito. Saan? Saan po sumusuporta ito? Sa makakaliwa. Tuta raw po ito. Ito po, pakinggan po natin si Ka Eric, mga kababayan. Ang matapang na pahayag niya po rito. Grabe to, pinagtato. Pasensya na po kayo, mga kababayan, at dito ko ito ibubulgar sa inyo.
Si Attorney Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Patakas. Kasi tagapagpatakas ng NPA ang grupong ito. Yun pala. Created by CPP purposely. Sa dinami-daming lawyers na matitino, magagaling at matatalino kumpara sa kanya, ba't siya ang pinili ng ICC as legal counsel of the ICC in the Philippines? Kasi recommended siya ng Central Committee International Department ng Communist Party na nakabase sa the Utrecht, Netherlands. Katabi lang ng Hague, Netherlands. Pasensya na po kayo, mga kababayan. At dito po Yan, nakita nyo po. Mismo si Ka Eric at dati po itong miyembro ng Makakaliwa ay siya na mismo ang nagpatotoo na itong si Attorney Conte ay abogado po ito ng mga Makakaliwa. Tagapagpatakas. Kaya ano po ang makukuha natin dito sa tao na ito? Puro paninira sa isang napaagaling na presidente, mga kababayan. At sasabihin po nila na ito'y bibigyan ng oportunidad daw. Huwag daw bigyan ng oportunidad na makatakas dahil po may impluensya raw po ito. Malakas daw po at maraming impluensya pa ang dating Pangulong Duterte. Ano ang impluensya ng dating Pangulong Duterte? Ginagawa niya po kasi tanga, gago at bobo ang sarili niya. At pinaniniwala niya po yung mga kagrupo niya. Hindi po ba? Paano magkakaroon ng impluensya ang dating Pangulong Duterte? Pati nga mga kapulisan at kasundaluhan nagsabuatan na para siya kidnapin. Hindi po ba? Di umano? Gobyerno, mga ahensya ng gobyerno, di ba? DOJ, DILG, PNP, AFP, di po ba? Pati po ang National Security natin na DND, ang National Department o yung Department of National Defense. Di po ba? Pati po ang secretary po natin. Di po ba na si Secretary Anyo? Di po ba lahat sila halos involved? Di umano dyan? Tapos sasabihin po na isang abogado na makakaliwa, mga bayan, ay napakalakas daw po na impluensya para daw po ito'y tumakas at hindi na bumalik. Kung dadalhin mo sa Pilipinas yan, na kanino po ba impluensya? Di po ba nando sa sinasabing bangag na presidente? Kontrolado nila lahat. Kaya nga nila nakidnap yan Di umano dahil nasa kanila impluensya. Napakalakas na impluensya ng namumuno ngayon. Dahil sunod-sunuran ngayon. Sunod-sunuran sa kanila. Pati ang AFP yata. Pati ang PNP. Di po ba? Kaya itong mga salot na ito na tinatawag. Yung mga tinatawag di umano mga salot. Wala po talaga tayong makukuha dyan sa mga salot na yan. Di umano. Hindi po ba? Dahil hindi po nila magugustuhan. Ito po mga salot na ito di umano. Hindi po nila magugustuhan ang presidente na napakagaling. Dahil po, hindi po sila, wala po silang nagawa. Sila po ay nauubos at malapit na po sana silang mawala ang kanilang grupo. O yung kanilang sinasabing napakatagal na itinatag sa ating bansa na mahigit 50 taon. Kung nagtuloy-tuloy lang po, sana hindi nagkaganito ang ating gobyerno na nagpakatuta, nagsumunod sa mga makakaliwa yata. Di po ba? Matagal na pong natapos ang problema natin dyan sa makakaliwa, mga kababayan. Matagal na po. Kaya hindi po nila magugustuhan, unang-una, na makabalik po, lalong-lalo po ang ating Vice President, mga kababayan. Kasi itong sobrang daldal na ito, hindi niya kayang magdadaldal pagka po ang Vice President ng Pangulo. Hindi po ito kakatigan ng gobyerno. Kung matino ang gobyerno, hindi po ito pwede magyayaw-yaw na katulad ng ginagawa niya ngayon. Di po ba? Malabo po siya. Lalo po kung ang Pangulo ay hindi sumusuporta sa makakaliwa. Never suportahan po yan. Pero ngayon nakikita natin ang suporta po yata dyan talagang gobyerno po yata ang sumusuporta dyan. At hindi lang po yun. Pati po yata ICC ay sumusuporta rin sa grupo na yan. Hindi kaya, mga kababayan? Kaya po napakalaki po ng problema na ibinigay po sa atin ng grupo na yan na mahigit 50 taon. Lalong-lalo po ang ating mga anak na nadisgrasya niyan. Pero hindi po tayo nakatikim ng mga human rights dyan. Wala po silang yaw-yaw dyan. Pati po
ang buhay ng ating mga kasundaluhan, ang buhay ng mga kapulisan na mga ginurgur niyan, at ang buhay na walang kamuang-muang na mga katutubo nating kababayan na nasa probinsya at nasa bundok, na nadamay rin po sa kanilang mga walang kakwenta-kwentang pinaglalaban. Kuno! Dahil ngayon, pera-pera na lang po sila ngayon. Wala na po pinaglalaban yung grupo na yan. Pera-pera na lang po yan. Nakita nyo po ba? Nakakita yan ng maganda para sa Pilipinas? At ano ang nagawa niyang grupo na yan? Sige nga. Ano po nagawang kagandahan at magandang proyekto ng mga tao na yan sa mahigit 50 taon? Ano po naidulot na kabutihan sa ating bansa? Ano ang mga programa niyan? Maliban sa napakaraming ginurgor. Sige nga. At nagulo na nagulo ang ating bansa. At kumukuha pa ng suporta lalo sa pinansyal, sa pera, sa atin mismo, taxpayer, ang mga yan. Hindi po ba? Dahil nakapasok na po sila sa gobyerno eh. Napakarami na po nila sa gobyerno. Kahit po sa kaparian, kamadrihan, di umano, sa mga politiko, at lalo-lalo po yata sa media, napakarami na rin po yata nila. Dahil nakikita po natin ngayon, puro one-sided po sila. Magkakasama po sila. Di po ba? Pero ibalik tanaw po natin, mga kababayan. Ibalik tanaw po natin. Kasi pagka ganito kasing klaseng presidente meron tayo sa ating bansa, hindi po ito magugustuhan ng makakaliwa. Hindi ito magugustuhan ng mga addictus. Hindi ito magugustuhan ng mga financier ng pulburon. Hindi ito magugustuhan ng mga corrupt na politiko. Hindi ito magugustuhan ng mga oligarko. Itong klase ng presidente na kanilang kinidnap. Ibalik tanaw po natin ang mga nagawa. Ang mga nagawa na hindi binabalita ng mainstream media, ni hindi man lang pinaalam sa mahigit 100 milyong Pilipino ang ginawa ng dating Pangulong Duterte na napapakinabangan sa ating bansa, pati ang mga OFW. Lahat ay nakinabang, senior citizen, nakinabang, hindi po ba? Mga men in uniform, nakinabang, at mga Pilipino, nakinabang sa ginawa. Pero never po itong ipinagmalaki o ibinabalita man lang sa atin ng mainstream media. Ang binabalita, puro pagpapabagsak. Ibalik tanaw po natin ito, mga tamba, yung mga nagawa. Ilan lang po ito. Ilan lang po ito sa nagawa ni dating Pangulong Duterte at napakarami pa. Pakinggan po natin ito. Duterte said, "Galit kayo sa akin dahil ginawa kong 10 years ang passport. Galit kayo sa akin dahil ginawa kong 10 years ang seaman's book. Galit kayo sa akin dahil ginawa kong 10 years ang driver's license. Galit kayo dahil libre na ang tuition fee sa public school. Galit kayo dahil nadagdagan ang sweldo ng military at pulis. Nagalit kayo dahil binigyan ko ng pagkakakilala bilang mga bayani ang Sub 44 na nasawi sa panahong unang administrasyon na kinalimutan lamang. Galit kayo kasi naipasa ang batas dagdag pensyon sa SSS. Galit kayo dahil naipasa sa batas na mabigyan ng suporta ang mga senior citizen na walang SSS pension. Nagalit kayo dahil napalapad o na road widening ang mga kalsada sa mga tourist spot ng buong bansa. Nagalit kayo sa mabilisang aksyong pabahay sa Marawi na itinago ng media. Nagalit kayo sa naipatayong gym na world class sa Clark kung saan lahat ng manlalaro ng bansang Pilipinas ay hindi kailangan dumayo sa ibang bansa. Nagalit kayo dahil nakapagpasurrender ako ng mga drug addict na ang bilang ay 1.3 million mahigit na sa Pilipinas lamang nangyari sa buong mundo. Nagalit kayo dahil nilagdaan ko agad ang freedom of information sa pag-upo ko. Nagalit kayo dahil naipamahagi ko ang ilang lupain sa Hacienda Luisita. Nagalit kayo dahil nabawasan ng mga drug addict. Nagalit kayo dahil ang dami kong proyekto at hindi kayo makakurakot. Nagalit kayo dahil luminis na ang Ilog Pasig. Nagalit kayo dahil luminis na ang Manila Bay. Nagalit kayo dahil malinis na ang Boracay. Nagagalit kayo dahil ang dami ko nang nagawa para sa ating bansa. Nakita nyo mo, mga tamba, yun?
Never po yan tinatakil o binabalita po ng mainstream media. Yung napakarami pong nagawa ng dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, sila po'y galit na galit. Pilit po nila pinababagsak ang napakagaling na presidente na napakaraming nagawa sa ating bansa. Nakita nyo po, never po nilang pinuri yan. Hindi po nila pupuriin sa dami po na nagawa. Hindi po ba? Ano po ginagawa ngayon kasama ang mainstream media? Puro paninira, pagpapabagsak. Hindi kailangan bigyan ng oportunidad para makalaya yan. Nakita nyo po yun? Samantalang sila ang nag-kidnap di umano at nagpatapon. Hindi po ba? Ito pa po, meron pa po isa. Meron naman po, hindi naman po lahat ng kaparian ay nakasuporta po sa makakaliwa. Hindi naman po lahat ng madre. Meron pa rin po tayong mga kaparian na matitino, na marunong po mag-isip ng tama. At hindi po ito nabe-brainwash ng makakaliwa. Hindi po ba? At syempre, hindi natatapalan ng pera yata. Pakinggan po natin ito si Father kung paano po niya pinaliwanag ang ginawa po ng dating Pangulong Duterte. Kung siya ang tatanungin si Father, mas gusto niya na ang mga Duterte ang mamuno sa ating bayan, mga kababayan. Pakinggan po natin si Father. Kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Matitino yung Duterte. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naroon po kayo? Tayo may hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad, ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo... Nakita niyo po mga tambay, isang obispo po yan. Marunong po mag-isip. At nakikita niya po ang diferensya at pagkakaiba ng dating Pangulong Duterte, at ng nakaupo ngayon. Nakita niyo po, ngayon, ang nakaupo po sa ating bansa, lahat po, halos ngayon, naglabasan na lahat ang masasamang tao di umano sa ating bansa. Lalong-lalo po sa mga politiko. Di po ba? Hindi na po sila takot ayon kay Father, ayon sa obispo. Hindi na sila takot magnakaw ngayon. Gumawa ng masama at naglabasan din ng makakaliwa. Hindi po ba? Obispo na yan na nagsalita. At yung ginawa ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Nakita niyo po. Tapos ngayon, pinaniniwala ng media. Laging laman ng media. Si Atty. Conti. Ano po ang nagawa ni Atty. Conti sa Pilipinas? Ikumpara mo sa dating Pangulong Duterte na napakaraming nagawa. Hindi lang po sa Pilipinas. Lalong-lalo po sa kanyang sariling bayan sa Davao City. Ito pong mga grupo na ito na sinasabi ni Ka Eric na makakaliwa. Ano po ang mga legasiya nito? Naiiwan sa ating mga henerasyon, sa ating mga susunod na henerasyon. Ano po ipagmamalaki nitong mga kakaliwa? Sige nga, lalong-lalo itong abogado na ito, na akala mo kay galing-galing, kung magbatikos, araw-araw binabatikos si dating Pangulong Duterte, at talagang grabe pong siraan, sinisiraan ang kredibilidad ng isang napakagaling na Pangulo. Mga kababayan, bine-brainwash ang mga taong naniniwala sa kanila na ang dating Pangulong Duterte ay walang kwentang presidente, masamang presidente. Samantalang sa totoo, sila yun salot at napakasama na ginawa yata sa ating bansa, di umano. Hindi po ba? Buti na lang, matitino tayo mga kababayan. Matitino pa tayo, hindi tayo katulad nila. Dahil sila'y gahaman
Nakita niyo po mga pinaglalaban nito makakaliwa. Pera-pera na lang itong mga ito. Hindi kaya? Puro pera na lang. Wala nang pinaglalaban yan. Di po ba? At syempre, gusto niya na magulo ang ating bansa para po sila'y makapasok. At sila na yata ang gusto nilang magpatakbo ng ating bansa. Itong mga komunista na ito, di umano. Hindi kaya? Nakita niyo po? Kung ibabalik tanaw lang po natin ang mga nagawa ni dating Pangulong Duterte, napakarami. Pati ang ating mga kababayan, pati ang ating mga magulang, ang ating mga lola, lolo, di ba? Na walang contribute sa SSS. Sa SSS, walang contribute pero nabigyan ng pensyon dahil ginawang batas. Di po ba? At napakarami. Pati ang ating lisensya, passport, pati ang mga OFW, diba? Pati ang ating mga athlete. At napakaraming nalinis, pati mga widening ng mga karsada, diba? Mga tourist spot, mga airport, mga pantalan. Hindi po ba? At sana yung subway. Kaya lang, hindi yata pinopondohan pa ang subway. Hindi yata matatapos yan, di umano. Hindi po ba? Napakarami nagawa. Paglilinis ng mga mababaho. Ilog na mababaho, katulad po ng yan, Ilog Pasig. Manila Bay na dagat na ginawang tayan, pero hindi binabalita yan ng mga mainstream media. Ang Boracay, never binalita yan para pasalamatan man lang ang isang Duterte na napakarami nagawa sa ating bansa. Hindi man lang ito kinilala ng ating pamahalaan, lalo-lalo ang nakaupo ngayon. At never din kinilala ng mga mainstream media ang ginawa pong kontribusyon ng isang dating Pangulo. Pati po sa Marawi, nakita nyo po, hindi binabalita ang napakaraming napagawang pabahay at ginawa pang bayani ang ating mga sub-44 na pinabayaan po noong nakaraang administrasyon. Hindi po ba? Pati nga yung Yolanda, yung mga walang kakwenta-kwentang mga ginawang bahay doon, hindi po ba tumino? Inayos? Hindi po ba? Nakita nyo po. At ang ating mga kapulisan, men in uniform, binigyan ng dignidad. Hindi po ba? Tinaasan ng mga sweldo, pension. Pero ano ginawa ng men in uniform sa kanya? Hindi naman lahat. Yung nagpakaaso lang, nagtraidor, naghudas. Hindi kaya, di umano, ang ginawa nito mga general na nagpakaaso? Di umano? Nakita niyo po, kasama na sila ngayon na nagpapakaaso rin na makakaliwa, di umano. Itong mga ito, dahil yata sa pera. Hindi kaya mga kababayan, nagtatanong lang si Kamanong. Yan po. Yan ang hindi po binabalita sa atin ng media. Yung mga nagawa ng dating Pangulong Duterte na napapakinabangan natin lahat. Magmula sa ating mga lolo't lola. Diba? Eskwelahan na libre. Mga colleges natin na talaga ibinalik ulit ang mga university, ang mga state university natin. Libre na. Di po ba? Hindi po binabalita yan. Di po ba? Meron nga isang dating senador dyan at naging senador, pinagmalaki. Samantala nung panahon ng pinsan niya, hindi man lang mabigyan ng pondo yan, yung mga yung ating mga state colleges. Di ba? Si dating Pangulong Duterte lang gumawa ng paraan. Di po ba? Dahil nga po, less ang korupsyon. Hirap na hirap sila mangurap, katulad na sinasabi ng obispo. Hirap silang magnakaw, hirap silang mangurap. Takot! Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, takot sila! Pati mga kapulisan. Hindi po ba? Lalo-lalo po mga adiktus. At ang mga pulburon. Hindi po ba? Ngayon ba? Takot ba sila? Takot po ba sila magnakaw ngayon? Tanong lang po ni Kamanong. Sa panahon po ba ngayon ng binagoong ang Pilipinas, takot po ba sila magnakaw? Takot po ba makakaliwa ngayon? Sige nga. Takot po ba mga adiktus ngayon? Takot po ba mga kapulisan ngayon at mga kasundaluhan? Lalong-lalo po mga general, takot po ba sila ngayon na gumawa ng masama? Sige nga. Di po ba? At record! Nakakuha ng record sa buong mundo ang dating Pangulong Duterte, lalong-lalo po sa dami ng sumuko, nagbalik loob, nagparehab ng mga adiktus. Milyon! Record po yon sa buong mundo. Siya lang po nakagawa nun. Dahil sa dami po ng mga adikto sa atin, narco politics.
Hindi po ba? Pero never po yan ipinagmalaki at binalita man lang ng mainstream media. At hindi po magugustuhan yan ni Conti, ni Atty. Conti. Dahil sabwatan po sila eh. Sabwatan, di umano. Pati po ang ICC. Di po ba? Pera-pera. Di po ba? Dahil kung yan po, kung ang susundin po ay batas ng ICC, wala po dyan si dating Pangulong Duterte. Never pong mapunta dyan yan. Kung hindi nila ginamitan yan ng pera di umano. Hindi po ba? Kung walang pera yan di umano, mapupunta po ba dyan yan? Tatanggapin po ba na ICC yan? Unang-una kung ang ginawang pag-aresto ay hindi nakakuha ng due process, kidnapping ang lumalabas dyan ayon sa mga nag-imbestiga, Senado, ayaw lang pong ilabas pa ang katotohanan yata ng Supreme Court at ng Ombudsman. Hindi po ba? Kaya po dito mga tambay, talaga sila po talaga. Sila po ang kasabwat, di umano, at sila rin po ang pumipigil sa paglaya dito po sa interim release o pansamantalang paglaya ng dating Pangulong Duterte. Ito po, yung grupo po na sinasabi ni Ka Eric na mga makakaliwa. Grupo at abogado ng mga makakaliwa. Tagapagpatakas, di umano, ng mga makakaliwa itong abogado na ito. At sabwatan daw po ito. Dahil mismo yung grupo nila ay nandun daw po malapit sa Netherlands. Talagang mapapamura ka na lang po sa mga tao na ito, mga tambay. At mapapamura ka na rin, di umano, sa mga media natin na wala man lang nakitang kabutihan na ginawa ang dating Pangulong Duterte. Wala man lang sila nakita ni isa na magandang ginawa ni dating Pangulong Duterte na napapakinabangan natin sa Pilipinas ng taong bayan. Samantalang ang kanila ay pinagmamalaki ngayon. Ano po ang ginagawa sa loob ng 3 taon? Dalhin po tayo sa pinakamalaking utang, baon sa utang, isang damukal na issue ng korupsyon. Yan po ba ang legasiya nila? Samantalang ang dating Pangulong Duterte, nakikita po natin ang mga legasiya na hindi malang binabalita sa atin. Yan po mga kabayan, maraming salamat po. Nakakalungkot po. Nagkaroon po tayo ng ganitong klaseng pamahalaan at nagkaroon din po tayo ng ganito pong klaseng mga politiko at nagkaroon din po tayo ng ganitong klaseng mga media, mga kababayan. Nakita po natin ang napakalaking depresya. Naglabasan na po ang mga salot sa ating bansa, di umano. Maraming salamat po mga tambay. Sana gusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa mga subscribers po natin, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyo lahat. Kay Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, si Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chudorico Erguisa Jr., si Annie Joe, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, si Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. Ingat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung lagi ko pong hinihiling mga tambay na pagsama-samahan po natin, magkaisa po tayo, na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na makaligtas po at ingatan po ang pamilya Duterte. Maingatan po sila, lalong-lalo po ang Vice President at lalong-lalo rin po ang ating dating Pangulong Duterte na maingatan po, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Dahil po sobra pong panggigipit ang ginawa po nila sa napakagaling na presidente sa ating bansa, mga kababayan. At thank you po mga tambay. Ingat din po tayo. Napakarami na po na nagkalat po na masasamang tao sa ating bansa. Ingat po tayo. Paalam po. Bye-bye.